dati kami yung tauhan, so ngayon kami naman yung may mga tauhan. Nangamuhan lang kasi kami dati, ngayon ako na yung yung Ganda yun Amo. yung amo, tapos may mga tao ako na umaasa sa akin. So nagpupursige kami na makahanap ng income para sa mga tauhan namin. Una, Lupa, bahay. ito. Sasakyan. Sasakyan. At saka mga anak na paaral sa magandang paaralan. Mapagpalang araw sa ating lahat mga totoong mga hinday. Kaway! Ayan partner, sa araw po na to, andito po kami sa Asuncion, Tagum, Davao del Norte at pinagmamalaki po namin pinapakilala sa inyo ang Grape Master dito sa Kois and Yads Vineyard, ang farm owner dahil dati pong laborer. Ngayon po, isa na pong may mga ekta-ektarya na po silang mga lupain na na-acquire dahil sa grape farm. Pinapakilala po namin sa inyo si Sir Kois Magno Solteo. Kaway ba tayo? Yan. Mainday. At saka alamin po natin today mga idol dahil isa po siyang laborer at saka construction worker pero tuluyang nagbago. Gumanda ang buhay mula nang binigay ng langit ang grape sa kanyang buhay. Tama. Yan. So, Idol, Kois, paano ba talaga nag-transform ang buhay mo from laborer, siyempre, isa pa din siyang mechanic driver, Oo. construction worker, into grapes Grapes master. farmer expert po talaga? Dati nagsimula kami sa sa ilang pirasong lang yung puno ng ubas hanggang sa naging ganito. Yung buhay namin dati, driver, minsan construction worker, hanggang pero ngayon mayroon na kaming dahil sa ubas, mayroon na kaming lupa na pagtataniman. Wow! Ayun. So, kailan po nagsimula or binigay ng Panginoon sa iyo itong grapes? 2011 kami nagsimula, then yung local varieties hanggang sa 2017 mayroon na kami mga kasama sa grape industry, kumuha abroad, then nag-acquire kami sa iba-ibang bansa tulad ng mga varieties na Everest, Baikonur, Julian, galing Ukraine. Yung kaibigan namin na si Jupre, siya yung nag-acquire, tapos nakisabay na lang kami. Ayun. So yung partner, So, ang dami pala imported siya na variety. oo. 2011 siya Oo. nag-start, no? Sir Kois, bigyan mo na kami ng kunting history kung paano napunta ang grapes dito sa Pilipinas. Kasi usually sa ibang bansa talaga siya nanggaling. Paano nyo napatunayan at napalaki ng ganito kaganda yung grapes industry dito sa Mindanao? Sa curiosity. Gusto kong sanay na kami sa gulay, prutas. Gusto naman namin yung mga vines. Gusto ko maiba naman. Paano nag-upisa dito sa ang grapes sa Pilipinas? Yung nagkwentuhan tayo kagabi na sinabi mo started anong year? Story talaga sa ubas, galing talaga 1950 pa. Yung sabi ng kaibigan namin, si Elfin Mendez, sa Cebu nga, 1950s pa yung ubas sa Pinas. Tapos dalawa kasi pinagdala nila, Jinsan at La Union. So successive doon sa La Union, doon dumadami. Sa sa pagdami na doon, so naging trade secret na. Yun, kaya hindi na lumago ang industry ng ubas. Yun na. Yun partner. So mga idol, alamin po natin kung paano naman nagbago ang kanyang buhay. So, Idol Kois, paano ba ang income dito sa grapes farming? Noong una, malakas yung income kasi nanibago yung mga tao sa ubas. Hindi pa sila nakita ng puno o sa preskong bunga. Ngayon, may mga kunti-kunti na lang. Pero yung income doon, binili namin ng lupa, sasakyan para gamit namin sa aming mga kliyente. And
Yun eh. Ganon, Ayun. partner. So, ang pag-start nila, partner, kakaunti lang. Gaano kakaunti yun, sir? Ilang piraso hanggang ngayon? Gaano na karami ngayon? Ang umpisa at saka ngayon? Nag-start lang kami sa sa bahay lang, practice lang muna. 2011. 2011 hanggang tinanim ko na dito sa by garden kasi ako na gulay. Tinanim ko, in-insert ko sa tanim na gulay yung mga local varieties hanggang sa lumago. Kasama na kasi sa spray, then abono. Ano lang ba, parang parasite lang siya sa taniman na gulay ko. Oh. So, hindi siya pinapansin. Hindi siya Hinahayaan lang. pinapansin. Yeah, hanggang sa lumaki na sila doon, in-upgrade ko ng mga bagong varieties. Ayun. So, gaano karami na ngayon yung plantation? Gaano kalawak to, Sir Koy? Sa nasa mga 3,000 square meter. Gustuhin ba namin mag-expand, pero collection na lang namin yung mga ibang varieties. Yung expansion namin, dili muna. Lupa muna yung focus namin. Ayun. So, yung partner. Kasi nag-acquire sila ng lupa, nag-expand sila ng lupa para susunod, hindi na sila mahirapan. Pero ang advantage, partner, si Sir Koy, kilalang kilala sa grape. Sa mga grape na dito, may mga vineyard. Siya, kilala sila kasi nag-iikot sila nag-i-install ng ganito, may package sila na ginagawa, partner. Yun. So sa mga gusto mag-venture sa grape farming, syempre, kasi nationwide, alam naman po natin na pang agritourism talaga kasi Instagrammable ang grapes. Tama. Pwedeng may entrance fee, may picking, no? Tapos pagbenta din po ng fresh harvest, doon po makaka-income dahil sa ngayon rare pa talaga ang grapes, partner, sa market. So sa mga gusto mag-venture, pwede nyo makontak sila Idol Koys sa Koys and Yads Vineyard na Facebook page. At the same time, lagay po namin yung Yan. number, mga idol, para makontak nyo po sila kung gusto nyo po magpa-set up ng grape farm. Ayun. Pero balik po tayo dito, partner, Oo. dahil hindi lang itong 3,000 square meter ang nataniman po nila. Oo, yun. So dahil nga siyempre nagsisit up po sila, mga ilang punuan na Idol Koys ang mga niyo po na naitanim. Mabilang mo pa ba? Hindi ko na mabilang. Yung mga lugar na Lugar na lang, naitaniman lugar na nyo. lang. Mga lugar na tiniman namin. Sige. So, Compostela, Compostela Valley, Cotabato, Cotabato, Camiguin, North Cotabato. Ayun. North Cotabato. Meron pa Pigcawayan, Gawayan. then San Francisco, San Fernando Bukidnon, Cagayan. Quezon, Bukidnon, then Talakugon. Sa Davao, di pa meron pa. Meron pa Barobo. Baka may nakalimutan ka pa. Madami na kasi. Marami na. Marami na. So, hindi niya maisa-isa kasi matutumong dahil. Kamusta naman yung farm nila? Naging profitable ba? Naging masaya ba sila? Ano ba? Yung iba, profitable na kasi pinapatuloy nila ang pag-alaga nila ng ubas. Gaya ng Sidnon, Cotabato, San Francisco. Malaki kasi ang pinagtaniman nila. Yung iba, nag-quit naman. Na sobrang busy, may mga trabaho. Ayun. Tapos, konti lang yung tanim, hindi yung attract yung mga bisita. Kasi basta konti lang. Ayun. So, yun, partner. Ayun, so medyo rare kasi ang grapes, mga idol. Halimbawa, partner, sa akin kasi, pag hindi kasi marunong, di ba, meron tayong Red Cardinal. Buhay pa naman talaga sa ngayon, pero hindi lang siya namunga. So dito kasi may technique po kasi, mga idol, para mabunga. Alamin po natin mamaya sa part 2 ng ating video kung paano siya mapabunga. Ayan. Pero Management. sa kitaan dito, Idol Koys, halimbawa sa estimated natin sa 3,000 square meter, ilang punuan nga to? Nasa mga 400 na punuan. Kung bunga lang talaga ang pagbabasihan natin, mga magkano sa total harvest niya ang 300 ko yun. Kaya mga 1,000 kilos. Sobra pa. 1,000 kilos ang entire harvest niya. So magkano usually ang bintahan? 350. Sila na yung mag-picking. Wala kayo. Experience picking na lang yun. Yung sobrang bunga, sabi nila sa mga yung mga basher ko,
malalanta lang. Ito na pala siya. Hindi malalanta yan. Ilagay natin sa bote. Ayan. Oh, ito yun siya. So yan yung finished product na yung mga hinog na talaga na ubas. Ayun. Partner, natikman po namin to kagabi. Yes. Sobrang sarap, partner. Paano sila kakabili nito? Sa page namin or pumunta sila dito, bisita. Oh. Yan lang yung market namin. Pwede po kayo makabili nito mga idol. Ayan. Ito po yung grape wine ng Kois and Yads. Ano po ito Grape isa? Farm. Grape din dito, mulberry. Okay, mulberry pala to. Oo, Yan ang grapes, partner. grapes. Yan, oo. Kaya pala. Yun, ang ganda. So yung mga totoong mga Inday, pag yung mga diskarte na katulad na ganito, since 2011 pa sila Sir Kois, parang blessing in disguise, binigay din sa kanila ni Lord nga yung ganitong klaseng business partner, farming business. At pinagpatuloy nila ngayon hanggang ngayon na yung mga ibang farm, mga grape vineyard na nahihirapan partner. Kasi yung iba, hindi nila Hindi nila alam kung paano alagaan. Hindi sila mapabunga. Ang partner, ito ang siya ang tumutulong. Kumbaga siya ang nag-help na parang rehabilitation. So parang Dr. Grapes pala siya, partner. Oo. Ayan, sa mga totoong mga Hinday. Pero kung gusto niyo makontak sila, kung may mga grape farm kayo na gusto niyo pang masurvive, Nalugi, yung mga nalugi oo, na. kaya pang i-survive sa i-rehab, pwede pa yun. Pwede pa. Ayun. Depende sa sitwasyon. Oo. So yan, pwede nyo silang i-contact sila, sir. Pero Idol Kois, isang season ng grapes, halimbawa from pruning to matapos ang harvest, mga ilang buwan? 100 days. 100 days to 120 days. So halimbawa nagpruning po tayo Kunin dito. kayo ngayon, Oh. bilang kayo 120 days. Yung ibang variety kasi, mayroon lang iba-iba kasi variety dito. Oh. Mayroong 80 days mag-ripe, 90 days, 100, and meron din 120. Mas Ayun. pag-pruning? 120 days. Mabilis lang pala. Halimbawa pag pruning natin ngayon, ilang araw bago siya magbulaklak? 12 days. Uy, bilis lang. Oh, yan, lahat po niyan i-detail mamaya i-share Oo, sa atin. bilis So mabilis lang pala siya mga So sa isang taon, kaya 3. Tatlo. Yun. Kaya nga, Tatlo harvest. Full year yung round. kaibigan natin, kasama natin si Lilan, Oh. all year round. Shout out Sir Lilan. Sir Leland, dyan sa Mdulais Vineyard, dyan sa Kabakan, North Cotabato. Yan. Oh, So, mga... so 3 pala no. Pwede pala. All year round. partner. Dati all year round tong sa akin. Tapos sobrang busy na. Oo. Hindi na kayanin ng power. So, inisa ko lang. Lahat na. Lahat Sa bayan na lahat. Sa bayan na. Sir Chris, balik tayo dun sa sa pag-start ng pagtanim nyo ng grape farm. Ano yung nag-change sa buhay? Yung nagbago sa buhay niyo? Yung nag-grape farm na kayo. Kasi dati, laborer, construction worker, nag-farm din kayo ng mga vegetables. At saka, nagtuloy din naman kayo. Pero yung sa grape farm, anong impact sa buhay niyo, sa family niyo talaga? So, nagbago yung namin, buhay. Dati, makatulog pa kami ngayon, hindi na. Ang dami na pala yung client. Ano pa kung natulong sa inyo? So, dati kami yung tauhan. So, ngayon, kami naman yung may mga tauhan. Nangangamuhan lang kasi kami dati. Ngayon, ako na yung, yung Ganda yun Amo. yung amo, tapos may mga tao ako na umaasa sa akin. So, nagpupersige kami na makahanap ng income para sa mga tauhan namin. Ayun. So, from 2017, di ba doon na kayo nag-upgrade? Upgrade. Doon na kayo nagsimulang gumanda ang talaga. 2020. Doon na siya 10 years din yung yung antay. pag-aalaga namin ng ubas bago kami yung kabalik na ka-income. Ano mga naipundar niyo sa grapes? Yun. Una, Bahay. lupa, bahay, ito, Sasakyan. sasakyan. At saka mga anak na paaral sa magandang paaralan. Yun. Yun. Yung partner. Tsaka nakapag sila, comfortable life na sila partner. Medyo malawak-lawak na yung farming niya. Tsaka ang dami na din nilang network, mga contacts nila, connections. Yun dahil sa grapes. Pero bago tayo magtapos sa ating part 1 mga idol, pwede mo bang maipakita sa amin yung mga varieties mo, Idol Kois? So, di pa masyadong dahil hilaw pa, pero yung mga sheep niya, so, pwede natin pangalanan. Sige po. Ano first? Ito na lang. Ito siya, bilog. Ito yung
Everest. Aha. Everest na yan. Everest. Ito yung ano, Yung mahaba-haba. Baikonur. 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 Mm. Yung iba. Yung iba, ito naman, bilog din, pero galing to Japan. Iba yung dahon. Ay, sa dahon. Kyuho. Ha? Kyuho. Kyuho. Same lang din ko pag harvest, 350 pa rin to? Ano yan, matagal ma-harvest, mga 120 days. Oh, siya Pero ang pinakamatagal. presyohan, Same lang ba? Same lang. same lang lang. during picking. Yung ano kasi, yung pag-harvest ng ubas, hindi ka pareha ng ano, sasabihin ko sa iba na ano, 120 days. Oo. Mayroon din kasing highland, matagal ma-harvest Oo. dahil sa Lamig. lamig. Yun, marami din pala factor. So, dito. ito- Ang ubas kasi, magkaiba ang sitwasyon sa lugar, then sa panahon, tapos yung mga insekto na sa lugar. Iba kasi yung dosis ng insekto. Gaya dito, dati sagingan. Katulad ng sagingan sa ang immune system ng insekto mas mataas na. Di gaya ng ano yung San Fran, ano yung mga virgin area. So kunting ano lang, kunting insecticide lang, wala na yan. Tugi na. Oo. Ano pa yung iba? Ano pa, sir? Ah, Ilan variety pala dito meron, Sir Koy? marami dito. Yung iba na ano ko na. Mga naisa ilang piraso? Nasa mga 40 na lang siguro dati. Ilan? 40? Oo. 40 varieties? Ay, sobrang dami pala matutumang day. So, kung yung Dati mga... nasa mga 80 varieties ako collection lang. Hilig ko lang mag-collection. Parang na-addict na ako sa variety ng ubas. Pero napadami mo na. Napag-grow mo ng maayos. Yung mga magagandang bunga, napadami ko na. Yung iba naman, ayaw magbunga. So, Eliminate. ano ko na, i-tap ko na, grafting ko ng ibang variety. Itap na lang siya kasi sayang yung puno, partner. Sayang yung puno. Sir Koy, tanong ko lang, partner ha. Kasi may nakita ko doon kanina yung parang ginasend nyo sa ibang buong Pilipinas ba? Pinapadala nyo ng mga cuttings? Cuttings at ano, yung planting material. Oo. Sana naabot buong Pilipinas ba? Naabot? Buong Pilipinos. Mayroon na rin Palawan, Ayun. So pwede sila mag-order dun sa page na. page namin. Ayun, mga totoong hindi. Pwede kayo mag-order. Anong mga pwede nyo mga pinaka-bigatin na Pang mga lakasan mga variety dito. variety na wala sa iba na dito lang makikita sa'yo? Witch finger, Which finger? yung cotton candy, hindi pa masyadong marami yung cotton candy. Pwede makita yung bunga niya? Hindi sa ano. Sige, punta natin, sir. puntahan. Sige, punta natin. Cotton candy, akala ko yung cotton candy na nakita. Yung hindi ko napakalat na variety, candy snap. Candy snap Oo. variety. Saan galing yan sa lugar? California, hindi siya masyadong malaki. Oo. Hindi rin siya masyadong pero Maliit. seedless siya. Seedless? Maliit yung bunga, dito lang yung puno. Saan to? Dito lang. Ano candy snap? Pero kakaiba yung lasa, parang kumakain ka na lollipop. Ay, ito. Ito yung ano siya mahinog, green or violet? Red. Red Red. siya mahinog. Candy Maging snap red. yan siya. Candy snap pala. Yan, so ganito ang Malaki dahon ng niya. puno niya. So, Ganito ang puno. ito candy snap. Ayan, may pangalan pala. Yun. May pangalan. mga Ito totoong- ni Sana. Ito may pangalan? Sina. Ni Sina. Black siya. Madami. Red. Oo. Meron din. Nakatag. Meron Bravissimo. Marami akong mga to. Ito, ano to? Ni Sina din. Sina. So yung mga totoong inday Saan ang ano? Cotton candy. Ayun. Curious ako sa cotton candy. Akala ko literal na cotton candy. Yun pala, variety pala siya ng grapes. Sir Kois, ilang taon na tong mga grapes mo dito? Sa mga 11 years, yung iba, yung iba naman sa mga yung rootstock, nasa nasa mga 13. 13 years, no? Oo. Kasi 2011 Yung cotton candy ito. Ito. Ito ang cotton candy. Paano siya malalaman may uniqueness ba siya sa dahon? Dahon. Labrosa type siya. Ganito ang dahon niya. Labrosa type. Ayun. Diba siya? Parang hindi siya na tatlo, no? Pag pag ganito, yung mga binipira. Ito. Mhm. Vinipera type ng dahon. Mhm.
Ayan, so yung mga totoong mga Inday, no? Yung So, isa, yung witch finger. which finger? Finger, nandun, maliit lang yung, kunti lang yung bunga ngayon. Cotton candy ito. Cotton candy. Which finger? At least napabunga mo. So for Sir Kois, sa vineyard mo, ano ang kakaiba dun sa vineyard ng iba? Ah, Ano yung ano dito na dito lang nila makikita? which finger, meron din ako. Which finger yun? Ito. Yun. Oh, grabe ka damo ba? Damo ba? Kumpul-kumpul. 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 Oh. Ito ang witch finger. Oo. Gaano siya kahaba pag nahinog na siya? May abutin siya ng 2 inch. 2 inch. 2 inches. 1.5. Ay, malaki pala oh. Ayun, so yung mga totoong mga Inday, Pero sigurado. bilog siya no, hindi siya pahaba. Ay, ito oh, pahaba din siya pre. Tingnan niyo, tingnan niyo. Oh, ito oh. Laki oh. Ang laki din niya oh. Pahaba din siya oh. So yung mga totoong mga Inday, so dito sa first time namin partner, usually kasi pupunta kami sa La Union, sigurado nakavisit na din si Sir Kois sa La Union. At usually kasi partner Cardinal doon, yung mga ganun yung mga variety nila. May mga may mga iba-iba, may mga farm na vineyard na may iba ding variety. Pero usually doon common kasi sa kanila yung ganung variety. Tama ba sir? Yung red cardinal. Red Cardinal. Oh. So dito sa kay Sir Kois, maraming variety, 40 pala varieties ng grapes. Varieties. Oo. Pero ito yung mga ano mo, rare Pangmalakasan. talaga yung mga Rare. Yung candy snap, yung candy, moondrops. Mhm. Yung moondrops. Ay, moondrops pala pre. Bunga. Tingnan natin yung moondrops pala. Bunga. Where is the bunga? Ito ang pinakamarami oh. Ano to? Academic. Academic variety. ko. Maganda din pre. Bunga tong ano? Moondrops tong. Ay, ito yung sabi mo. Doon na banda. Asa? More kanira man oh. Ano yan siya? Moondrops. Moondrap? Dito. Ayan, moondrops. Ayan oh. Iba-iba pala no? Yan yung mahaba, Julian. 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 Ito. Julian. 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 Ayun. Julian. Mahaba ay. So yan mga totoong Inday. Dito tayo pre. Dito tayo partner. Dami. Lawak kahit so ito na yung ito na yung grape farm mo pag 13 years old na siya. So ganyan kalawak. So Sir Kois, dito tayo. Yan yung puro na, sobrang laki na. Sobrang laki na ng puno at talaga makita mo na inalagaan nila kasi makita mo yung mga kasama nila sa farm, no? Kasi nga yun nga sumisikap din si Sir Kois na magkaroon ng source of income pa para ma-sustain din yung mga tao niya sa farm kasi parang before nasa 12 yung tao nila sir, no? Ngayon 7. Ganun. At ngayon po mga totoong mga Inday, at least na excited din kami ni partner at naging na-inspire din kami na bisita sa Sir Kois kasi sobrang tagal na din namin na magkakilala pre, no? Hindi lang timing na hinog. Oo, hindi lang timing na Sa mga gusto pala maka-experience ng ganong mga variety yung na-mention namin at marami pang iba dahil 40 varieties po ito. Last week ng September, pwede lang ma-experience. Oh, mga ganun. Oh. Yes. I-follow na lang nila partner sa page baka kasi may mga iba, second week meron ng bunga. Second week, meron na. Oo. Mahinog. Mahinog. Pero ang peak talaga nito is third week ng September. September. Ngayon, so Third yun. week ng September, visit lang po dito sa ano saan sa Asuncion? Asuncion, Doña Andrea. Doña Andrea. Asuncion, Davao del Norte po mga ito. All just follow ang page ng Kois and Yads Grape Farm. Oh, ilagay po namin sa para makabakita niyo po mga totoong mga Inday. So yan Sir Kois, ano ba yung pwede mo ma-advise sa mga future growers ng grapes na na-inspired sa inyo? Sa mga grape growers sa buong Pilipinas, so kailangan pa natin magsikap, mag-experiment, tapos aralin natin mabuti yung mga sakit ng ubas hanggang sa makuha natin ang timpla ng magandang pagbunga sa ating ubas. God bless sa inyong lahat. Salamat. Ayun, mga totoong mga Inday. Ayos. Aralin. Yung iba kasi Grape master nga. bago pa lang. Oh, Yun. so, Yung iba sakit-sakit pa. Marami pang Yung learning. iba kasi excited. Minsan yung maraming nagtatanong sa akin, sasabihin ko sila sa kanila 1,500, 1,000 yung seedling ay mahal. So
minsan nireplyan ko, minsan hindi na. Sa ubas, namahalan sila sa seedling. So paano na kaya kung sa ano na, sa building na. Mas mahal yung building kaysa seedling. Yun. Alamin po natin sa part 2 mga idol kasi kung sa Luzon ka, kapag tag-ulan, walang grapes production. Pero dito, maulan man or mainit, tuloy-tuloy ang production ng grapes. At saka whole year round, may harvest sila. Ganun kaganda yung ulan, technology. baliwala po talaga yung ulan na yan. Yung problema ang ulan. Tsaka walang, partner, yung mga produce nila quality. Ayan. Yeah. So yun kasi yung isa pa main problem. Sa lahat ng mga gustong mag-grapes, ito na yung chance nyo, hindi mo na kailangan maglakad, madaanan yung mga napagdaanan nila, na ilang years nila yon pinag-aralan. Lumipad ka na. Sikapan. Ngayon meron na tayong elevator na to success dun sa grape farm. Sila na po ang magtuturo sa atin. Next episode, matututunan nyo po yun, be inspired, no? Please, let's watch the second episode po, mga totoong mga Inday. Yun, maraming salamat po mga idol. Sana po marami po kayo natutunan sa ating video mga idol. Ito po ang part 1 at magkakaroon pa tayo ng part 2. Kung nagustuhan niyo po yung ating video, please like naman mga idol. Mag-subscribe po sa amin, mag-follow sa Kois and Yads Grape Farm na Facebook page mga idol. Pwede po kayo makapag-order doon ng mga cutting, seedlings, at saka iba pang material nito mga rare. Pwede no? Oo. Ayan siya mga idol. So, tandaan niyo po mga totoong mga Inday, Luzon, Visayas at Mindanao, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques at iba't ibang farmer hero. Ngayong episode po, isang Grape Master ang ating na-feature at talagang na-inspire kami. Kahit sobrang layo, from South Cotabato dito sa Tagum, Davao del Norte, no? Pinuntahan talaga namin siya para ma-share sa inyo yung strategy, technique, para maging ma-share nyo din sa ma-apply nyo sa farm ninyo at maging successful din yung mga farm ninyo. So, tandaan nyo po mga totoong mga Inday, happy farming! Kaway-kaway!